Danangang ibigay ang Service Recognition Incentive o SRI ng government employees sa Biyernes. One-time bonus po yan na 20,000 pesos. Pero ngayon pa lang, nag-abiso na ang Department of Education na hindi nito may papangakong maibibigay ang buong 20,000 piso sa bawat isang teacher ngayong taon. Pag-usapan nga natin ito kasama po si Sir Benjo Basas, National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Good morning po, Sir Benjo. At maraming salamat sa pagising po muli ng napakaaga. At Sir Benjo, are you there? Can you hear us? Good morning. Yes, Sir Mon, magandang umaga at magandang umaga po sa mga kapatid nating nanonood. Opo, maraming salamat po ulit sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon. Una sa lahat, totoo po ba na hindi first time na hindi na ibigay ng buo ang inyong SRI? Yes, no, even before itong SRI, since ito yung incentive na nagiging base, nakapatay doon sa capacity ng gobyerno, ay talagang nag-set dito, Sir Mon, yung maximum like for this year po ang sinet na maximum, just as last year din, ang sinet po na maximum ay would be 20,000 hindi naman nung nakaraan 20,000 din yung maximum na binanggit sinabi ng ating AO administrative order ng ating Pangulong Marcos same 2022 ngayon ganoon din last year backgrounder lang last year ang naibigay po sa amin sa Department of Education is 15,000 lamang po so ngayon may statement ang DepEd, sabi niyo na merong ngayon pala may pauna na ang Department of Education ng malabo na maibigay yung buo yung kompleto yung maximum na 20,000. Opo. Ano bang usapan dito, Sir Benjo? Sa SRI, pwede bang hindi 20,000 ang ibibigay? Yes. O dapat, yes. Kasi okay. Based siya sa... Yes, sir. Based doon sa magiging savings o capacity ng gobyerno o ng agency. At nakaano to depende to sa mga agencies like for us for the Department of Education which is a national government agency magiging depende doon sa kanyang magiging mga savings at ano pa yung mga available resources na meron siya pero pag kumbaga kikwentehin yan sermon tapos kung kukulangin sa 20,000 ay ibibigay sa mga empleyado whatever amount pero ito ay magiging uniform amount like yun nga last year ang kinaya is 15,000 so 15,000 lahat ng empleyado ng DepEd. Ganun din ang gagawin sa iba nating mga ahensya. Pero bakit nga ba raw hindi maibigay ng buo yan, Sir Benjo? May nasabi po ba ang DepEd? Saka may ilang mga guro rin kasi na umaalma Yes, syempre yun yung una siguro lagay natin sa context ito ay isang yung SRI ay hindi siya mandatory ito ay pwedeng ibigay, pwedeng hindi ng gobyerno depende doon sa capacity niya In fact, aminin ko na sa inyo Sir Mon, syempre kami ay umaasa rin dito and in fact kami ay nagpo-push dito nagla-lobby para dito sa iba't ibang mga pamamaraan like pag-usap sa DBM at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno pero hindi natin talaga pwedeng asahan dahil walang mandato ng batas na sinasabi na ito ay dapat ibigay parate so depende ito talaga sa kapasidad pero sa amin lang naman huwag nating pagdamutan na yung ating mga empleyado kung kaya naman nabigyan mas maganda nga sana uniform sa buo sa lahat ng government employees kasi ang problema dito paano yung mga ahensya na merong malaking MOOE o meron silang malaking mga savings tapos hindi tapos yung iba ay kakaunti yung iba ay hindi sasapat doon let's say sa maximum na 20,000 yung iba merong 20,000 yung iba wala so ako kahit nga 10,000 lang or 15,000 o 19,000 for that matter basta pare-pareho after all lahat ng government employees po ay dapat naman ay
mabigyan ito, no. In fact, nung nakaraang taon, Sir Mon, no, mas maliit pa nga, no, yung capacity sana ng Department of Education, no. So ito ay nagawan din ng paraan, ano. Pwede nating sabihin, ano, na nagawan ng paraan, ano, kasi meron namang mga budget, no, na pwedeng pagkunan nito, no, subject, no, doon sa rules, no, and regulations ng ating ng COA at ng ating government funds po. Sir Benjo, samantala na po namin pagkakataon, no? Lipat lang tayo sa ibang topic. Pag-usapan lang natin yung napakababang score naman ng Pilipinas sa PISA. At isa po sa tinukoy ng dahilan ng DepEd dito, yung school bullying daw. No, tinatayang isa sa kada 3 estudyante raw kasi yung nabubuli sa paaralan at least once a week. Kayo po ba personally bilang nasa academia, patutuhanan niyo po ba yung school bullying na yan na very prevalent daw ngayon? Yes, no, pwede natin talaga, no, na masabi na rampant, no, na mataas yung mga insidente, mga kaso ng bullying, no, sa ating eskwelahan, no, especially sa public schools, no. Pero I don't think, no, na ito yung primary reason, no, kung bakit mababa tayo sa yung ating performance sa PISA, no. Siguro wag nating ilihis, no, yung usapin, no. In fact, doon sa aming mga panukala, itong bullying na ito, no, ay kasama ito, no. In fact, mas pataas pa ka, no, yung sa nakikita namin, no, na dahilan, no, kung bakit mababa tayo ay mas patingkad pa, no, yung poverty, no. Kasi mga bata talaga hindi nakakakain ng mahusay, hindi nakakakain ng maayos, kanya-kanya ng mga tahan, kulang ng nutrisyon, ano. Ibig sabihin nito, Sir Mon, talagang may problema tayo dito, no? At kailangan nito nung whole of government approach or even a whole of society approach, no? Hindi lamang naman ito sa ating mga paaralan, no? So, pero hindi natin inaalis, no, yung bullying, no? In fact, isa itong bullying, no, doon sa enumerated, no, na mga maari, no, na mga problema, no, ng mga bata na nakakarating under the child protection policy, no. Ito yung peer abuse, no. So sila yan, no, mga bata yan, no, na nag-aaway-away o medyo hindi nagkakaroon ng mabubuting mga relasyon, no. At maraming tipo ng bullying sa ating anti-bullying po, no. Meron tayong iba't ibang paraan ng bullying, no. At depend sa Department of Education. At sabi ko nga, no, while we recognize, no, bullying as one of the reasons bakit maliit, no, yung mababa yung ating performance, siguro mas malawak nating tignan, ano, yung kabuuan, no. Kung kami tatanungin, dalawang bagay, no. Yung classroom situation po natin, kaya nga merong mga bullying din kasi yung classroom situation natin congested, mainit, no. Kulang yung mga kagamitan ng mga bata, walang pantulong sa kanilang mga pag-aaral. That's one, ano po. At pangalawa, yung ating factor ng teachers. No? Yung teachers po natin ay napakababa ng sweldo, sub-sub sa trabaho, no? Bigat ng trabaho niyan, ang daming trabaho niyan, no? Work ang ating mga guro, no? So, mas hindi tayo dapat lumayo, no? Pag naayos natin yung problema sa ating classroom situation, ano, at yung problema ng ating mga guro, no, everything follows, no? Baka yung bullying, no, cases ay mabawasan din. May ano na po ba? May marching order na po ba ang DepEd para i-address po yung sinasabi niyong problema? At kung kayo nga po sa TDC ang tatanungin, ayan, let's reiterate lang po, no, paano kaya dapat i-address itong mababang PISA score ng Pilipinas, sir? Panghuli na lamang po. I don't think meron ng marching order, ano po, no? Pero meron po kaming sermon, meron kaming proposals, no, class size, halimbawa, no. Currently class size natin, no, sa DepEd ay 20 to 25 sa kinder, no. Tapos maximum 25, no. Sa grades 1 to 3 naman ay 35, no. Sa grades 4 to 10 ay 45, no. At sa senior high school ay 40. Ang taas nito. Isa ito sa pinakamataas sa buong mundo, no. Well, dito sa Asia, pinakamataas din ito, no. Ang aming proposal ay gawin natin, pababain natin yung class size natin, no. At sa mga kinder classes dapat hindi tataas ng 15 yan, ano. At sa grades 1 to 10, okay, hanggang grade 12, no, yung senior high school, no. Dapat, no, sa grades 1 to 3 dapat ay 20 lang, no, yung bata sa ating classroom. Sa grades 4 to
12, dapat 30 lang yung maximum, no? Ambisyoso ito, yes, no? Pero hindi naman ang sinasabi ngayon natin ito gawin, ano? Maari naman itong gawin gradual, eh. 'Di ba? Anong pwede nating gawin po dito, no? Construct tayo ng mga classrooms, no, na maayos, no, na conducive, no, doon sa ating mga bata, no. Kung hindi natin kaya ngayon yung sinasabi namin proposal na 15 kada kinder class, no, pwede naman sa susunod na mga taon, ano, basta pababain natin ang pababain, ano po.